Marahil naghahanap ka ng video o naghahanap ka ng mga bagay sa internet na makakatulong sa iyo at ang nais mo ay maging consistent. Tama-tama napunta ka sa video na ito. Hindi ka nagkamali, napadpad ka dito at hindi rin aksidente na nandito ka. Sa video na ito, pag-aaralan natin ang 7 bagay na dapat i-avoid mo para maging consistent ka. Lahat tayo may tendency na hindi maging consistent ano man ang ginagawa natin. Vlog man yung ginagawa mo, gym, school, trabaho, etc. Ano mang mga goal mo sa buhay ay ang kalaban nating number 1 na nakikita po madalas sa ating mga sarili ay yung pagiging consistent. At kung hindi ka consistent, for sure ay hindi mo magagawa o maa-achieve yung goal mo. Kaya naman sa video na ito, yan yung pag-uusapan natin. Hindi na natin pagtatagalin to. Let's go! So, ayun na nga mga tol, no? Wala nang pero pag-usapan natin kaagad. Number 1 sa isa na nagiging dahilan bakit hindi tayo nagiging consistent ay itong number 1 na ito ha. Kung tutuusin, hindi naman siya masama talaga. Basta ina-apply lang natin ng maayos. Kaya lang, ito rin yung nagiging sanhi. Kaya nagkakaproblema tayo. Ayan ay yung perfectionism. Kaya nung sinabi ko, magandang bagay siya. Pinapractice natin maging perfect. Hindi tayo perfect, no? Marami tayong imperfection sa buhay, mali na nagagawa. At gaya ng pinag-uusapan natin, maraming pagkakataon na hindi tayo nagiging consistent. Kaya nga nandito tayo pine-perfect natin yung consistency. Gusto natin ma-build up sa ating mga buhay. Pero kapag ka mali, no, sobra ka sa pagiging perfectionist, no, yung itong perfectionism ay yung kalaban mo. Bakit kanyo? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Hintay ka ng hintay ng perfect timing. Halimbawa, gusto kong gumawa, gusto ko nang simulan tong bagay na to. Halimbawa, gusto mo mag-gym. Gusto ko nang gawin to Gusto ko nang magpapayat o gusto ko na magpataba. Gusto ko na mas maging healthy. Ayoko na maging sakitin. Kailangan ko lang i-perfect yung schedule ko. Kailangan ko lang i-perfect yung motivation ko, etc. Ganito, ganyan. Wala pa ako sa kalagayan na ready na ako Kailangan ko ng perfect timing. Yun yung nagiging problema natin, no? Kasi sabi nga, hindi dapat ganun yung nangyari. Done is better than perfect, no? May mga pagkakataon na hindi mo na mape-perfect yan. At maraming pagkakataon, kakahanap mo ng perfect timing, kakakorek mo ng marami pang bagay, ilalatag mo, 'di ba, bago mo simulan. Wala ka nang natapos. Dumating na yung mga sitwasyon na lalo ka nang nawalan ng oras, kaka-perfect mo ng mga bagay-bagay. Sabi sa mga pag-aaral, no, sa psychology, ang perfectionism ay nagpapakita, no? Perfectionism leads to procrastination. Hindi mo kailangan maging magaling agad. Kailangan mo lang magsimula. Marami pa tayong pwede pag-usapan sa bagay na yan, pero kailangan na natin magpunta sa ating pangalawang dapat na i-avoid. Ang number 2 natin dito sa ating listahan para i-avoid para maging mas consistent, no? Na pangalawa sa ating listahan ng i-avoid ay yung all or nothing mindset. Sabi nga po ay small progress is still progress. Sabi nga po ay small daily actions ang mas sustainable kaysa big changes. Kahit 1% lang today, gawin mo yan. Mas okay yan kaysa sa 0. Kanina pinag-uusapan natin, perfectionist ka masyado. Hanggang sa kahit 1% wala ka nang inumpisahan. Make it sure may maumpisan ka kahit 1%. Day by day, habang dumadaan yung panahon, may naumpisan ka porsyento. Sabi nga, little by little, at least may naumpisan ka. Gawin mo yung perfectionism na bagay, pero tandaan mo na done is better than perfect. Small progress is still a progress. May ginawa ka, gawin mo. No, wag mo lang gawin yung palusot o justification na uy, naumpisan ko na yung 1%. Siyempre, ang goal mo may magawa ka. Ang goal mo, nag-uumpisa ka. Ang goal mo, hindi ka na-i-stuck, hindi ka nagiging stagnant. I believe yan ay parte ng journey mo sa pagiging consistent.
Pangatlong bagay, pag-asa lang sa motivation. Sabi nga po ni James Clear, no, you don't rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. At ayon din sa mga pag-aaral, no, motivation is temporary. Systems create consistency. So ano bang ibig sabihin ng mga bagay na ito? Kung lagi kang nag-iintay ng motivation, gusto mo na mo-motivate ka, 'di ba? Gusto mo, kailangan damang-dama mo bago mo gawin. Relate lahat ng tao dyan. Diba? Bakit mo gagawin isang bagay na di mo naman gusto? Diba? Yan naman yung lagi natin naririnig eh. Pero sabi nga, kung lagi kang nag-iintay ng motivation mo, lagi kang nag-iintay o kailan daman-dama mo bago mo gawin ang isang bagay, matagal kang mag-iintay. Or worse, ay wala kang intayin na talaga. Wala kang masimulan dahil hindi dumadating-dating, no? Yun yung isa sa bagay na mahirap na kalaban. Minsan justification din yun eh. Yung pala ayaw mo lang yung isang bagay. Huwag kang mag-intay na ma-motivate ka. Mag-create ka ng sistema, gumawa ka ng way para masimulan mo. Ano man yung ginagawa mo, gawin mo. Wala namang mawawala kung wag mong dependehan o wag mong gawing pag-asa lang yung damdamin mo o motibasyon na meron ka sa puso mo. Gamitin mo yung isip mo kung ano ba talaga yung kailangan mo, umpisahan mo na. Number 4, sobrang taas ng expectation sa sarili. Ako, marami nakaka-relate dito kasi lagi sila naglalatag ng standard nila o pamantayan. Pag sinabing pamantayan o standard, meron ka na kagad gusto na para sa sarili mo. Gusto mo ganito ka, gusto mo ganyan ka. Sabi nga po, consistency beats intensity. Burnout happens kapag sobra ang pressure sa simula. O naranasan mo na ba? Marami pag nagpupunta ng gym, bigay todo sila. O, naranasan ko dati, may mga kasama kami ganun, no? Hindi nila akaran yung program, hindi naging equip dun sa goal nila. Pag mag-gym, todo bigay, todo. Pagkatapos umuwi, sumakit ang katawan, hindi na bumalik. Ayun po yung problema. No, ganun din sa kahit anumang ginagawa natin. Kapag sobrang binibigatan mo yung pressure sa sarili mo kasi ang dami mong expectation, ang daming mong standard na gustong ilapat sa sarili mo, yan yung magiging problema mo. Tatamarin ka bandang huli. Bandang huli, ayaw mo na. Bakit? Hindi ka naman tamad. Nasobrahan ka lang, no? Nasobrahan ka sa sarili mong standard. Nasobrahan ka sa expectations mo sa sarili mo at bumagsak ka. Ayaw mo na. Na-condemn ka na kumbaga wala na. Nawala na yung motivation mo, nawala na lahat dahil sinobrahan mo. Maging tama lang, sakto lang kung ano yung kailangan. Sabi nga, little by little. But it depends pa rin, no, kung ano yung pangangailangan mo talaga. May mga time na yung little para sa iba ay malaking hakbang pa lang kailangan nila. Minsan naman sa sarili natin, yung little na sinasabi, little by little ay malaki pala ang kailangan mo. Parang sa gym din, di ba? Mas mabigat pala kailangan mo buhatin. Pero baka mamaya dahil sabi mo little by little nga ginawa mo, wala na palang tama, wala na palang tinatamaan sa muscles mo, wala na palang nagwo-work kasi may maka lang, no? Hindi yun yung sinasabi natin. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung lapat sa pangangailangan mo, yung according sa laki ng pangangailangan sa iyong sarili. Kung ano yung tingin mong kailangan mong gawin mo. Huwag kang maglatag sa sarili mo ng mga bagay na hindi naman ikaw. Yung inilalagay mo yung sarili mo sa sapatos ng iba, hindi naman kasya sa'yo. Ganon, diba? Hopefully, gets nyo yung sinasabi ko, no? And number 5, malinaw na routine. If it's not scheduled, it's not real. So, ang ibig sabihin nito, kailangan mo gumawa. At hindi yun mangyayari, hindi masisimulan ng kahit ano kung hindi mo i-schedule. I-schedule mo yung sarili mo. Gumawa ka ng time, mag-print ka para engaging sa sarili mo, encouraging. Sa akin, minsan nagpiprint ako. Hindi dahil niloloko ko sarili ko. Gusto ko ma-motivate, gusto kong makita, matrack ko kung nagagawa ko ba. May checklist, diba? Although ang motivation, sabi ko kanina, hindi tayo pwede maging dependent sa motivation. Pero pag na-motivate ka, it's a plus, no? Additional lang 'yon. Hindi yun ang pwede maging basehan mo. So sa bagay na pinag-usapan natin, routine. Mag-create ka ng schedules, routine. Little by little, gawin mo yung mga bagay na yan.
Hanggang sa nasasanay ka, dinadagdagan mo, dumadami na, lumalaki, mas na-achieve mo yung mga goal mo. Disiplina yan. Disiplina ang kailangan natin. Hindi biglang inaayos o biglaan yung gagawin natin. Kailangan nakaayos yung schedule natin. So again, disiplina yan. Hindi yan bigla inaayos yan sa schedule. Bigyan mo ng time, maglaan ka ng oras sa goal mo, sa achievement na gusto mong mangyari. And number 6, paghahambing sa sarili, no? Hinahambing mo yung sarili mo sa iba. Sabi nga ni Theodore Roosevelt, comparison is the thief of joy. Yung kagalakan, yung kasiyahan na mayroon ka. Kapag kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, doon nawawala yung kasiyahan mo. Sabi ni Theodore Roosevelt, no, maaaring hindi perfecto yung mga salita na yan, pero kuhain natin kung ano yung magagamit natin. Kasi nga, bakit niya kaya nasabi yun, diba? Comparison. Kapag kinukompare mo yung sarili mo, hindi naman para ka dun sa sa bagay na mayroon yung kapwa mo. Nagiging ano ka pa, no? Mainggiting ka pa. Nagkakasala ka pa ng naiinggit ka pa. Sabi ko nga kanina, wag mo nating ipilit, no? Wag ka maglatag ng mga standard na hindi naman para sa'yo. Iba yung buhay ng ibang tao sa buhay mo. Iba yung kailangan mo, iba yung kailangan nila. Alam mo dapat kung ano yung labis sa'yo. Alam mo dapat kung ano yung enough lang sa'yo. Kapag kinukumpara mo yung sarili mo, tumataas yung stress level, no? Lalo ka lang nai-stress kasi kinukumpara mo yung sarili mo. Bumababa rin, syempre, yung consistency. Baka wala ka nang simulan, diba? Bigat. Kapag kinukumpara mo yung sarili mo, baka wala ka nang simulan. And lastly, ito na yung pag-uusapan natin. Kanina yung sa pang-anim natin, ha? Paghambing sa sarili, wag mong gagawin yan kasi may kanya-kanya tayong track. Meron tayo kanya-kanyang takbuhin sa harap natin. Iba-iba yung dinadaanan natin. Ba? Iba ang timeline mo, hindi karera ang consistency. And lastly nga, ito pang-pito natin, pagiging sobrang harsh sa sarili kapag nagkamali. Medyo may hawig to sa mga nabanggit natin kanina. Katulad nga ng sobrang expectation sa sarili. But dito sa dulo, yung pagiging sobrang harsh, ibig sabihin, masyado na mapaminsala yung ginagawa mo sa sarili mo. Sabi nga ni Mark Cuban, success is built on failure, frustration, and persistence. Hindi porke hindi mo nalakaran yung expectation mo sa sarili mo o yung mga pinaplano mo hindi nangyari, iko-condemn mo na yung sarili mo, sasabihin mo na wag na lang kasi hindi ka bagay dito o ganito. Pero at the same time, alam mo naman kung ano yung kailangan mo, alam mo naman na dapat mong gawin yung bagay na yun, pero dahil masyado kang harsh sa sarili mo, pag nagkamali ka, hindi mo nagawa yung tingin mo dapat rules mo sa sarili mo na ginagawa mo, ayaw mo na, no? Kinokondem mo na sarili mo. Ang hina-hina mo talaga, ang tamad mo talaga, ganito, ganyan. Sabi nga po ay hindi nagiging failure ang isang tao. Hindi nagiging failure ang sarili mo kapag nagkakamali ka. Nagiging failure ang isang tao kapag ka umaayaw na. Kung hindi ka babawi, hindi ka babalik, hindi ka lalaban, hindi ka gagawa ng paraan sa sarili mo na gawin yung dapat gawin sa buhay mo, dun mo masasabi na nagfe-fail ka na. Pero ngayon, dahil mukhang inaanap mo yung ganitong klaseng mga content video, for sure nagtatry ka, for sure gusto mo bumalik sa kung ano man yung ginagawa mo na tingin mo tama. So, bago po tayo magpaalam, yung consistency na pinag-aaralan po natin, pinag-uusapan natin, hindi to tungkol sa pagiging perfecto. Since ang consistency ay tungkol sa pagbabalik kahit paulit-ulit. Ibig sabihin, ulit-ulit ka nagtatry, ulit-ulit. May mga kwento nga, no, na ilang libo nilang beses sinubukan o ilang daang beses, saka lang sila nakita yung resulta na maganda na hinahanap nila. Siguro kung tayo yun, baka tumigil na tayo kaagad, no? Isang failure pa lang, ayaw na natin mapahiya. Wrong na wrong yun, no? Maling-mali yun. Mag-search ka ng mga bagay, no? Hanapin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Isa nga sa payo ko sa'yo, syempre, maging basya mo pa rin yung Word of God sa araw-araw. May purpose lahat ng bagay, kung bakit tayo nagkakamali, bakit tayo hindi nagiging successful sa isang bagay, baka mali yung nilalakaran natin, hindi tamang track. Pag-try natin na gawin natin yung tama, gawin natin yung tamang-tama sa kung ano yung para sa atin. At tiyak ko, kung i-avoid mo itong 7 bagay na ito, makakatulong, malaki ang magiging epekto nito
sa pagiging consistent mo ano man yang ginagawa mo. Kung nagustuhan mo tong video na ito, ay huwag mo kalimutan pindutin yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Pwede ka rin mag-comment dyan ha. Kung may question ka, suggestion, etc. Magre-reply tayo dyan sa comment section as soon as possible or as much as possible. Kita ulit tayo sa susunod na video. See ya!